tinatawag niya na tayo na mag-repent tayo, mamuhay tayo sa kalooban niya, basahin ang kanyang salita, manatili tayo sa kanya, sa presensya niya. Diba po, mas kilalanin siya, maging handa, maging prepared, maging gising. Diba nga po, at i-separate yung sarili sa kasama ng mundong to. Kasi, ang mangyayari, ikaw na prutas na fresh, dumikit ka sa prutas na bulok, so magiging bulok ka din. Kaya po, diba, kailangan nating dun lang din sa mga prutas na fresh para hindi tayo mabulok. Ibig sabihin, para hindi tayo mahatak. Diba nga po na gumawa ulit ng sin or mabirusan ng kasalanan. Kasi diba nga po may influence pa din yung ibang tao sa ating decision making, lalo na sa mga tao diba po na namuhay sa mundo. Laging diba nga po ang iniisip ay sasabihin ng iba anong mararamdaman ng iba. So about na people's validation. Pwede ba nga po yung ating Ano rin siya, validation sister? Pwede rin siyang maano dyan na parang mahatak yung salvation mo sa pamamagitan nga ng influence ng ibang tao, lalo kung wala sila sa Panginoon. Amen. Lalo na kung hindi ganun katatag yung faith mo. Ikaw pa yung mahawa, Amen. imbis na ikaw yung humatak sa kanila pataas. Kasi ang gagawin nila, pababaan nila. Diba? Magiging promotion nyo sa hell, hindi sa heaven. At saka ang galing, no? Yung prutas, ikaw na prutas na fresh, ibig sabihin, diba? Na-restore ka ng Panginoon. At kaya naging fresh ka ulit yung soul mo, diba? Naalis yung mga demonic entities na siyang nagde-destroy sa'yo o yung mga nang i-infect. Tapos ididikit mo yung sarili mo, 'di ba, sa mga fruit na nabubulok na. So yun nga, mabubulok ka din talaga. So yun po mga kapatid. Sabi pa po dito, hindi 'di ba po hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kasi 'di ba nga po siya ang daan, siya ang katotohanan. Ano pa nga yun? Ang buhay. So siya po lahat. 'Di ba po walang iba. Above all names, 'di ba po? Ang Panginoong Jesucristo lamang. Yan lang po yung ating dadaanan, yan lang po yung magiging pintuan natin papasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi kung sa bakod tayo, 'di ba po dadaan, 'di ba po? Mapapaalis at mapapaalis tayo kasi tayo ay magiging tulisan ay magnanakaw. Katulad nga po, 'di ba? Nung naitapik natin angel sa John chapter 10 kung hindi po ako nagkakamali. At sabi po dito sa verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo buhay na kasama niya. Diba? Yung sacrifice, yung blood niya po kasi, yun na yung naging bagong alak. Diba nga po na siyang lilinis sa karamihan natin eternally, 'di ba, in spiritual realm, lahat ng demonic entities na naka-attach sa soul mo, na nag-i-infect sa spirit mo, aalisin niya ng Panginoon, 'di ba, isa-sanctify ka, i-purify ka, talagang tatabasin niya yan lahat kapag tinanggap mo siya. Pero the more na lumalayo ka sa Panginoon, the more na nabubulok ka na parang isang prutas. At 'di ba, it's a matter of time na din hanggang ma-consume ka, at 'di ba ma-decay, mamatay, at hindi lang physically, ganun din spiritually. So yung sacrifice ng Panginoon doon pala kung gaano niya tayo kamahal. 'Di ba po? Talagang siya na ang nag-adjust sa atin, gawa nga din po nung naisip niya na at nakita niya na talagang limitado tayo. Dahil tayo 'di ba ay ginawa lamang sa alabok. So ganun ka mahal tayo ng Panginoon, kaya grabe yung sacrifice niya. Yung dugo na yun ay precious. Diba? Walang halaga. Walang kapantay na halaga dito sa mundo ng pilak, ng ginto, wala po. Kasi yun po ay may kakayahang magpalaya, 'di ba nga po, sa sin. Kasi yung sin, 'di ba nga po, dediretso sa death. Kasi ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasa kasalanan. At ang kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan, at ang kapangyarihan, 'di ba nga po, ng kasalanan ay nasa kautusan. Kaso nga po, 'di ba, rebellious ang tao, kaya hindi nila susundin kung ano kagustuhan ng Panginoon. So kaya the more na lumalayo sila sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, the more yung high risk nila nga po na mamiss yung kanilang salvation o kaya naman yung kanila pong redemption. At iba nga po, nakakatakot na lang na parusa mula sa Panginoon ang kanilang matatanggap. At sabi po dito, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo, 'di ba? Buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. So even now, kung isa man ay mamatay, 'di ba nga po,
yung spirit natin makakaasa or soul natin makakaasa na bubuhayin tayo muli ng Panginoon. And even though, di ba nga po, patay na, ay parang baliktad pala. So, di ba nga po, maging buhay man tayo, ibig sabihin, makita natin, di ba nga po, yung pagbabalik ng Panginoon. So, yung faith natin sa for redemption, di ba nga po, ay nakasandig sa Kanya at makakaasa tayo sapagkat ang Kanyang salita ay mapanghawakan. Pero, kailangan natin maging tapat hanggang wakas. Dahil, di ba po, yun ang maliligtas. So, endure. Talagang, yung buhay, di ba nga po, ay ilagak natin sa Panginoon. At hindi, di ba, kung patay na, ibig sabihin, di ba po, patay na, bago dumating ang Panginoon, makakaasa pa rin po yun. Di ba nga po, ng eternal life with the Lord, lalo na kung sila po ay namatay, di ba nga po, talagang martyr para sa Panginoon, ibinigay yung buhay, para sa Panginoon, ipinagamit yung buhay, naging purposeful para sa kingdom of God, di ba nga po, ay nakakaasa, di ba po, na ang mabubuhay din kasama ng Panginoon sa muling pagparito niya. At di ba nga po, dahil dito, palakasin daw po natin ang loob ng isa't isa. So tayo po iyon bilang body of Christ, mga magkakapatid, di ba nga po, sa pananampalataya at pagtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon na siyang di ba nga po na ating ginagawa na ibinabahagi natin ang salita ng Panginoon, ipinagdadasal ang bawat isa at talagang yung oras natin, yung strength natin ay binibigay natin ng sa gayon, yung mga lost sheep, di ba nga po, ay makabalik na sa kawan ng Panginoon. So, yun po mga kapatid, ang aking na-reveal sa akin. Salamat, Panginoon. Praise God, Sister Nika. Naku, mahaba din sa akin. Para i-summarize ko na lang din yung nasulat ko dito habang nagtatopic si Brother Daniel. Ang ganda, no, Brother Daniel, kasi kumpleto siya. Diba? Yung last chapter ng First Thessalonians, kumpleto, no? Pero yun, mga kapatid, halos lahat na nabanggit na rin naman. At nasabi nga po dito, no, dito sa verse 3, no, yung sinabi dito na kapayapaan at katiwasayan. Akala nila may peace and security na. Yun, nasabi nga ni Sis Nika, komportable sila sa mga ginagawa nilang mga pagkakasala. Diba? Akala nila walang darating na galit ang Panginoon. Diba? Ano sila? Nandyan sila sa convenience, pleasure ng dito sa mundo. Yan nga po yung tinatawag na false sign and wonder na nababasa po natin doon maging sa Revelation, mga kapatid, no? Akala nila ligtas na sila. Kasi ang sabi ng mga pinapakinggan nila o kung saan sila nakikinig, 'di ba, yung mga katuroan dito sa mundo na sinasabi, mga religion na yan, na sinasabi nga na yung may nag-preach ng OSAS, yung one save, always save. Akala nila save na sila, nung sila ay nagrepent at tinanggap ang Panginoon, akala nila save na sila. At yung karaniwan nga ng mga religion, yung mga prosperity na mga dyan, na puro lamang positive, di ba? Puro lamang yung love, grace, pero hindi naman nagpipreach ng about sa rebuking ng sin, about sa parating na galit ng Panginoon, sa wrath, sa judgment. Walang pagpipreach kung paano mamuhay ng holy sa Panginoon. Kasi yun ang importante, di ba? At righteous sa Panginoon. Kasi, yung mga, sabi nga po dito sa sa salita ng Diyos, dahil din po sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, yung sa mga yan, ay naliligaw. Naliligaw po yung mga tupa, di ba? Kaya nga po yung mga lordship pa ng Panginoon, wala pa ngayon sa kanyang kawan eh. Kasi dahil nga po dun sa mga pinapakinggan nila na mga mali, di ba? Even elect will be deceived. So, ibig sabihin po talaga, kailangan tayong maging talagang maingat at isik po natin ang kaharian ng Panginoon sa kanyang salita. Dito po, huwag kayong umasa doon sa mga napapakinggan nyo. Kasi hindi po kayo maliligtas ng kahit sino at ng kahit ano, kundi tanging ang Panginoong Hesus lamang. Dito ka sa kanyang salita. Ikaw mismo ang magsik sa kanya. Kilalanin mo siya ng buong buo para ipakilala niya ang sarili niya sa'yo. Be rooted on the word. Nandyan po yan. Nasa buong salita. Basahin mo. Wag yung cherry-picking verses kasi maliligaw ka niyan, kapatid. At yung sinasabi nga na yung mga mararapture daw sila before tribulation. Yung mga false sign and wonder, di ba, mga kapatid? Yan yun, pero hindi naman tinuturo kung paano talaga mamuhay ng tama sa Panginoon. Parang akala tuloy, kiniklaim na tuloy nila, ay hindi tayo, maliligtas tayo, mararapture. Nga sa Old Testament sabi nila,
Kung sino pa yung nagsasabi na maliligtas sila, yun pa yung namumuhay ng hindi tama sa Panginoon. Di ba yan yung mga kapatid, no? And then dito sa Ayun yung mga lukewarm. mga lukewarm Christian yan, praise God, yan yung tamang tawag sa kanila. Yung sabi nga ng Panginoon, no, dun sa Revelation chapter 3 ba yun, sa about lukewarm, I will spit you out of my mouth. Ibig sabihin, Apo ate, yung sa churches of ano. yes, ibig sabihin talaga, Ano nga siya ate? Sa churches siya? Laodicea. Oo. Ayun, Laodicea. Tapos nga po nun sa verse 4, sabi nga po dito, no, na tayong namumuhay sa liwanag, hindi po tayo magugulat. Sabi nga po ni Sis Nika kanina, alam natin yung season. Alam natin parang ang buntis na nanay, alam niya. Pero hindi alam kung yung anong partikular na araw o oras. Hindi po alam. Pero alam mo na may lalabas sa'yo. Kasi may birth pains eh. Titindihan ng patindi hanggang sa palabas na talaga yung bata. So, ganun po yan. So, alam natin. So, dapat maging handa po tayo, maging alerto, maging prepared po tayo. Anytime soon, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus. Ano ba ang pagpe-prepare natin? Siyempre, sa ating spiritual. Di ba? Kasi wala naman po dito sa, ang physical nga po, itong physical na mga nangyayari dito. Lahat to, matutupok ng apoy. Di ba? Sarap ng Panginoon. At, ang ginagawa po talaga ng kingdom of darkness ni Satan dito sa mundo, 'di ba? Dapat hindi na po tayo namumuhay dito sa slavery, sa sin. Yan po ang ginagawa ng kingdom of darkness. Lagi pong may slavery. Katulad nga po sa Egypt, 'di ba? Yung mga Israelites diyan na slave po sila more than 400 years. O kung di ako nagkakali, 400 or more than 400 years, mga kapatid. So, ang goal po talaga ng kaaway ay ma-slave ka ng ma-slave para hindi ka na makalaya dyan sa yoke of slavery, para dyan ka na mag-focus at hindi ka na mapunta sa katotohanan at kaliwanagan ng Panginoong Hesus. Yan nga po yung pilit na tinatakpan ng kaaway, yung katotohanan, yung mystery. 'Di ba? Yung mystery of the gospel. Yan yung yan yung pilit niyang tinatabunan, pilit niyang pine-pervert, 'di ba? Yung image ng Panginoon, yan ang kanyang talagang binabaluktot, 'di ba? Para hindi matama ang tao, para masama niya doon sa kanyang kalalagyan sa huli. Ganyan po yan, mga kapatid. So, tayo as namumuhay sa life, Pa-distraction din ako. yes, Bibigay. distraction. Wag na po tayong bumalik. Yes, Sister Nika, wag na po tayong bumalik sa slavery sa sin. Kasi pinalaya na po tayo ng Panginoon dyan sa tanika lang yan eh. Wag na po tayong bumalik pa dito sa dati nating kinalalagyan, di ba, sa kingdom of darkness si Satan, na slavery lang ang ginagawa sa mga tao. Di ba? And then, ito sa verse 5, sabi nga po dito nabanggit na yun ni Brother Daniel, yung 5 wise virgins. And then, na sabi din ni Sis Nika kanina, ang lang natin dito, yung 5 faithful. Yung faithful servant and yung unfaithful servant na nandito din sa Mateo chapter 24 verse 45 saka hanggang 51. Sabi po dito, no, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan? Tayo po ito, mga servants, upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon. Yung pagkain na tinutukoy po dito, ay ang representasyon niyan ay ang salita ng Diyos. Kung ikaw ba, ang ginawa mo na ipagamit mo ba yung buhay mo habang nandito ka sa lupa? Napagamit mo ba sa kanyang kaharian? Napagamit mo ba sa pagpapalaganap ng kanyang salita? Napagamit mo ba para matulungan siyang malocate yung kanyang mga lordship? Diba? Yun po yung tanong doon eh. Yung buhay po kasi natin, hindi na nga po sa atin to. Binili na nga po. 'Di ba? He bought it with the price. Hindi basta-basta lamang na halaga, kundi ang kanyang mismong buhay. Kanyang dugo, ang kanyang katawan, sinacrifice niya for us. 'Di ba? Kailangan tayo buong buhay din po natin, puso, kaluluwa, isip, lahat ibigay natin sa Panginoon. So sabi nga po dito, no, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Madatnan po tayo ng Panginoon na gumagawa para sa kanyang kaharian. 'Di ba? Sa pamamagitan hindi ng ating mga sarili, wala tayong ambag dito, we are just a vessel. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, yan po yung kumikilos. Yan yung gumagawa, works of the Holy Spirit. Talagang lumalabas lang po sa atin naturally kung hindi po natin siya ginigrieve. Kasi nandito din po yan do not quench the Holy Spirit. Huwag mong patayin yung ningas niya. Sundin mo yung conviction niya, yung discernment na binibigay,
yung utos ng Diyos, yung will ng Panginoon, ipamuhay mo. Kasi pagka wala ka ding self-control sa katawan mo, at yung katawan, yung laman mo, ang sinusunod mo, nakikwench mo siya, nagigrieve mo yung Holy Spirit hanggang hindi mo na marinig. Diba? Yung kanyang conviction sa'yo. Parang babalik ka na naman sa ano mo, sa dating mong buhay. So yan po yan, do not grieve the Holy Spirit. Sabi din po dito, no, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. So, doon sa mga faithful servant niya, yan nga po yung ano, no, yung talagang pagka narinig natin sa Panginoon, pag nandyan na siya, well done, my good and faithful servant. Yan yung ano, no, marinig pa lamang natin, reward na, no. Bonus na lamang yung mga hinanda niyang mga reward. At yung makasama natin siya, magpasawalang hanggan, yun na. Yun na yung pinaka-reward natin. Talagang napakasarap. Kasi sa lahat ng hirap natin dito, pero temporary lang, so titiisin na po natin hanggang sa huli, yun naman po ang pinangako niya. Yung kanyang mga, di ba, we are sons and daughters, heirs of His kingdom. Kasama po maghahari ng ating Panginoong Hesus. Grabe, no? Napakabuti ng Panginoon. Kasi kung physical lang yan nakaharian, never kang makakaupo dun sa ano na trono. Diba? Samantalang tayo. Sa mga kaharian nga po, nasa kanila lang yung wealth. Nandun lang sa kaharian, di ba, mostly. May mga issue nga po ng mga corruption. Pero hindi, dito sa kingdom of God, may commonwealth. Nandyan yung blessings given, lahat magkakaroon. Ang gusto lang ng Panginoon, yung pananampalataya mo. Yun yung parang faith converts the unseen to sin. Physical. So kung may faith ka, yun yung currency. Kung may faith ka, talagang mako-convert yan. Lahat ng pangako ng Panginoon, pwedeng mabigay sa'yo nga, mabibigay sa'yo basta may pananampalataya ka. Buong pananampalataya sa hari. Kasi ang hari, ang kanyang rule sa kanyang mga citizen ay i-provide ang kanilang pangangailangan. Yan po yan. At saka, hindi nga po tayo, we are not a religious creature. We are a legal creature. Ibig sabihin, ito'y kaharian. So, kailangan yung mga citizen mag-abide po dun sa mga utos ng hari. Yan po yan eh. Diba, mga kapatid? Then sabi po dito, ngunit, kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Ito nga po yung mga unfaithful servant, mga 5 foolish virgins, na nagpakampante, sinasabi sa isip nila na matagal pa ang Panginoon, kaya sila ay gagawa ng kanilang mga nasa salaman. At pinasimulan niyang bugbugin ng mga kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya ay puputol-putulin at ilalagay sa kasama ng mga mapagkunwari, kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ibig sabihin po, talagang impyerno, ay talagang lake of fire na yan. Tagusan na papunta sa second death. Lake of fire, mga kapatid, doon sa mga unfaithful servants, doon daw po isasama. Diba? Magsasama-sama sila dyan. Yung mga hindi gumawa sa will ng Panginoon, hindi namuhay sa righteousness ng Diyos. Kahit nga po, una, nalaman na nila yung katotohanan, bumalik pa po. Nagpakampante pa po dito sa mundo. Parang nga pong lasing, sabi nga ni Brother Daniel kanina, ni Sis Nika, parang lasing, ibig sabihin yung alak na tinutukoy dun ay kasalanan, nagpakalunod, nagpakalasing sa kasalanan ng nasa ng kanilang laman. Pero yung mga 5 wise virgin o yung mga faithful servant dito, na handa, prepared sila sa anytime soon babalik nga po yung master, yung hari, yung ating Panginoong Hesus. Kaya po, araw-araw nila na dinideny ang kanilang sarili, tinitake up nila yung cross nila araw-araw. Yan nga po, yung pagtanggi mo sa iyong lahat ng nasa ng iyong laman, lahat ng mga sarili mo desisyon, lahat ng kagustuhan mo, tatanggihan mo yan. Ang susundin mo ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang will, ang kanyang salita, mga kapatid. At napapamuhay po nitong mga wise virgins and mga faithful servants na ito, tayo yung good fruit ng Holy Spirit. Kaya nga po kumikilos at nakakagawa siya sa ating pamumuhay, kaya at nangyayari po ito, yung mga nagagawa natin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, may pagbabago sa ating buhay at nakasuot po sa atin yung full armor of God. Yan po yung damit spiritual natin, di ba? Yan dyan po yung righteousness.
Yan po yung dapat pinapamuhin natin sa fruit of the Holy Spirit po. Alam naman po natin kung ano yan, di ba? Love, peace, joy, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. At ano po ba yung full armor of God? Ulitin lang natin, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of readiness given by the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the word of God. At huwag kakalimutan mga kapatid, yung prayer. Pray in spirit and in truth. Declare His word. I-declare mo sa prayer yung kanyang salita. Declare mo at i-receive mo in Jesus' mighty name. Yun po yung faith eh. Yun po yung faith kasi may ano na eh. Nandyan na sa kanyang pangako, nandyan na sa kanyang salita. Kailangan mo na lamang i-declare with your mouth. Yan po yan kasi yan ang speech din po pagka sa spiritual realm, kailangan din i-declare mo, kailangan talagang speech may salita. Kaya nga po pinag-iingat tayo sa ating mga bibig, sa ating mga dila kasi powerful po yan. Comes life and death. So kung dinedeclare mo yung salita niya, comes life. Pero kung cursing, mga gossip or kaya mga slandering, mga cursing, yan, lahat yan, death ang kakalabasan, kapahamakan kapatid, destruction. Kaya yan po yan mga kapatid. And then may protection po tayo dyan sa verse 9. May protection po yung kanyang mga lumakad sa kanyang will. May protection po yan sa darating na wrath, 2 Peter chapter 3. Yung pagsusunog po na binabanggit po dyan 2 Peter chapter 3. Ang masusunog po, yung present na langit, ang lupa at ang mga nakadisalign, hindi nakadisobey, hindi sumunod sa kanyang will. Yan po yan, makakasamang masusunog po dyan sa darating na wrath. Pero tayo, may protection po tayo. We are not destined to wrath, mga kapatid. So sabi po dito, no, ngayon pa lang, kailangan maghanda na po tayo. Itong ginagawa natin ay para po tayo magliyab yung apoy natin, di ba? Mapalakas yung ating pananampalataya, magpatatagan. I-encourage po yung mga nanghihina, yung mga doubt pa, at lalong yung masinabi po nga po dito, yung mga tamad. Ito po yung mga kapatid ha, wala pong tamad sa kaduwag sa kingdom ng Panginoon. So, kailangan nagtatrabaho, tatrabaho po tayo dito. Kailangan po, makiisa po kayo sa pagtatrabaho, paglilingkod po sa ating Diyos at sa iyong mga kapatid. Diba? Ganyan ang ginawa ng Panginoon eh. Hinugasan niya ang paa at pinunasan, diba? Ng kanyang mga disipulo. So, sabi po dito mga kapatid, no? Lastly na lang mga kapatid, sorry po, medyo mahaba. Sa panghuli na lang po, kailangan po mapanatili po yung fear of the Lord. Yan po, importante yan. Kasi pag yan ang nawala, makakampante ka talaga sa pagkakasala. No? Fear of the Lord, this is the beginning of wisdom. Pero ang tawag dito, ang mga mangmang, sabi nga dun, fools despise wisdom and instruction. So tayo hindi. Palagi tayong tatanggap ng instruction mula sa Diyos, pagtatama, di ba? Rebuking, para po tayo madisiplina, para po tayo ay talagang maging karapat-dapat as holy, blameless, and righteous sa kanyang pagbabalik. At yan nga po, no, fruit of the Holy Spirit, armor of God. Yung pain and suffering po, embrace po natin. Respeto po, be rooted on the Word and know the Lord. Kilalanin po natin ang ating Panginoon sa kanyang salita and hear Him well, the Holy Spirit. Kailangan po intimacy, intimate relationship po yung i-build po natin para po marinig natin ang kanyang boses, ang kanyang kalooban, di ba? Makilala po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Ma-align po tayo sa kanyang will, di ba? Kailangan po yung ating pagpananalangin ay hindi lamang po natatapos sa ating physical na yung pananalangin po natin. Kumbaga, it is a life of prayer. It extends to your life. Dapat po ang nagpipray din po ay iyong buhay, hindi lamang iyong bibig o yung isip mo. Hindi, kailangan ang buhay mo ay nagpipray din po. Kailangan nakikita po dyan na genuine yung puso mo sa pagpipray mo, yung motive mo, yung intention, yung heart posture mo. Dapat tama. Dapat tugma doon sa panalangin mo. Makikita ng Diyos na tugma yan sa pamumuhay mo. Kasi kung hindi ka niya papakinggan, mga kapatid. No, sabi po dito, no, lastly na lang po, holiness. Holiness po, hindi lang po sa iyong spirito, kundi ang sabi dito, body, soul, and spirit. Tatlo po yan. So, body. Holiness ng body, iiwas sa mga hindi kinalulugod ng Diyos. Yung mga kasalanan na yan, like sexual immorality, adultery, yan, lahat po yan, iiwasan na po ha. Tatanggihan na. And then, yung sa soul po natin, di ba, nandyan po ang isip, mind, will, emotion, sabi nga po kanina ni Sis Nika, no? Diyan po, kasi yung spirit mo, pwedeng yung spirit mo kumakain ng salita ng Diyos.
'Diba? Kumakain naman siya, pero dun sa soul mo, yung sa isip mo, nandyan naman palagi, hindi mo nire-rebuke. Hindi mo nire-rebuke sa isip mo yung mga lies ni Satan. 'Di ba? Hindi po namumuhay ng holy, kailangan held it captive. Lahat ng thought sa isip mo, hindi naman yan iyo, i-held it captive and make it obedient to the Lord. Ang sasabihin mo dapat, declare mo yung kanyang word. Pasinungalingan mo yung sinasabi ni Satan sa isip mo. Para hindi yan, nandyan lamang at mapaniwalaan ng isip mo kasi deceitful yan. 'Di ba mga kapatid? And yun nga po, no, wag po tayong sumunod sa ating feelings and emotion, bagkus sa word ng ating Panginoon at sa kanyang kalooban, hindi po sa ating mga sarili. Talagang denying ourselves po. A death to self, to be alive in Christ lamang po. Yun lamang mga kapatid, maraming salamat po. Amen. Baka po may gusto po mag-share sa inyo mga kapatid. Wala na ata ate? Wala na po. Opo. Prayer Po na tayo tayo. po ay yumuko at manalangin na po. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi napakadami niya pong pinuspo sa ating mga revelasyon at kaalaman, 'di ba, na makakatulong po sa ating pamumuhay, sa ating pananampalataya at tuwak sa ating Panginoon. Yumuko po tayo, pumikit at manalangin na po. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, buong pusong nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng aming natutunan at ginamit niyo po, Holy Spirit, ang aming kapatid na si Brother Daniel na siyang naghayag. Kayo na po ang naghayag sa pamamagitan ng kanyang dila ng Kingdom Gospel po dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Talagang punong-puno ng mga revelasyon, kaalaman at kailangan naming itama pa sa aming mga pamumuhay. Nawa yung mga nakapakinig po ng inyong salita, Panginoon, ay maisa-isip, maisa-puso at maisabuhay po nila ang bawat salita at hindi lamang matapos sa pakikinig, Panginoon, dahil ang sabi nyo nga po sa inyong salita, don't be just hearers, be doers of your word. Lord God, maraming salamat din po sa walang usawang pagbibigay po sa amin ng awa, ng pagmamahal, ng compassion, ng alignment sa inyong will, ng pagtatama, disiplina. Lord God, we receive it in Jesus' mighty name. At nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong kaawaan ang mundong ito. Yung mga lordship niyo, Panginoon, ay nawa matuntun niyo na po at mapunta niyo na rin, mapabilang na din po dito sa inyong kaharian, Panginoon, na makapaglingkod na din po at makatulong din po para malukit pa yung iba pa ng mga lordship, Panginoon, at makipagsalo-salo na po dito sa inyong kaharian, sa inyong salita, sa inyong holiness, sa inyong righteousness, Panginoon, mapamuhay nila. Yung love, peace, joy, lahat po ng fruit ng inyong Holy Spirit, Panginoon, na siya po namin kinagagalat, kinasisiyan na pinagsasaluhan sa inyo pong kaharian, Panginoon. Tunay nga po talaga na inyong salita, Panginoon, ang ilaw at lampara namin na magtatama sa lahat-lahat po ng aming kailangang itama sa aming buhay, Panginoon. Wala po kami dito kung wala po kayo, Panginoon. Kayo po ang nagsisilbi po talaga naming buhay. Kapayapaan, kayo po ang aming kaalaman, karunungan, kayo po ang lahat po sa amin. Kami po ay talagang patay pagka wala po kami sa inyo. Patay spiritual, Panginoon. Kaya po yung mga patay spiritual pa po, Panginoon, nawa sila ay magising nyo na po at sila po ay mabuhay na spiritual sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Nawa po malaman na nila yung katotohanan na napakasarap po na mamuhay dito sa inyong kaharian. Wala pong katumbas na kasiyahan, Panginoon, ang naibibigay nyo dito po sa inyong kaharian bilang aming hari at kami ang inyong mga citizen, Panginoon. Kami ay mag-a-abide sa inyong mga utos, sa inyong salita, sa iyong will, Panginoon, at talaga pong maghahanda para sa inyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Hindi po kami magpapakampante, bagkus kami ay magiging katulad po ng 5 wise virgins, Panginoon, ng mga faithful servant na nabanggit nyo sa inyong salita, Panginoon, na bahagi po kanina, Panginoon. Hindi po kami matutulad dun sa mga nabanggit na 5 foolish virgin na nagpakampante at linunod, linasing ang kanilang mga sarili sa kasalanan at pagnanasa sa laman. Yun ay aming talagang tulungan mo kami, Panginoon, na totally matanggihan na po, maput to death na po what is earthly in us. Kung ano pa yung natitira, Panginoon, tanggalin niyo po, nire-repent na po namin ng lahat-lahat ng kailangan pong i-repent, Panginoon. Pinapatawad ang mga hindi pa napapatawad at pinagkakalooban ng pagmamahal
at compassion and mercy din po ang aming kapwa, Panginoon. Yun lamang, Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng panalangin ng bawat isa ay sinusuko ko na po sa inyo at sa inyong kalooban na siyang matupad sa aming mga buhay. For yours is the kingdom, the power, and the glory, the praise, and the worship belongs to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, in the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Amen po. Magkita Shalom po po. tayo, God's will, sa Sa Friday. Friday. Shalom. Shalom.